Oh, ito ha. Ito, like po tayo ha. Like. Oh, share sa mga hindi pa nakaano. So, ito yung uunahin natin. Mga kababayan, ito nga daw ang nangyari. Oo, si Senator Ping Lacson, mga kababayan, ay naglabas daw di umano ng supina, no, para isupina itong si Orly Gutesa, itong surprise witness, no, isusupina nga daw. At kasali si Marcoleta, patay kang bata ka. Pasensya kayo mga kababayan, nainom lang ako ng Vitamilk, pampaalis ng mga tigyawat yan. O, yung mga akne-akne sa likod, mga tigyawat, ganyan-ganyan, Vitamilk lang, katapat dyan. So ito, mga kababayan, ang balita. Ipaparinig ko po sa inyo, ipakita ko sa inyo, tapos ipaparinig ko sa inyo. So ito po, umpisahan na natin. Mula po sa DZMM ito ha. Explore low-price flight maps. Manage your flight bookings Lakasan easily lang on the natin app. ha. May ads lang po. Bigyan lang shoutout si Mario Cornel and si Mang Alice Nike, Palataw. shoes, apparel, story. Senator, good morning po sa inyo. Good morning po, Sen. Ayan po ha. Yeah, magandang umaga, Victoria, Christian. Isang mapayapang linggo na umaga sa atin lahat. Salamat po. Payapa. Thank you, sir, sa papaunlak po. Sir, so naka-anim na hearings na po ang Senate Blue Ribbon Committee. So far, sir, ano yung pinaka-telling? Ano yung I've been using Ay, the wait lang. iPhone 17 pinakamalaking na-discover niyo po para sa inyo? Marami actually, habang nagpo-progress yung investigation, may mga, may mga ganap quoting your yung program ninyo Opo. na nangyayari. So, kailangan ang usapan namin ni Senate President, mag-reassess muna kami dahil marami na pumasok ng mga information. And at the same time, kailangan matugunan din Mr. namin yung Hilo aming po. tungkulin sa pagpusisi, sa pag-scrutinize ng budget kasi Oo. nasa Senate na. So, medyo imumove namin ng konti yung susunod na pagdinig. So wala po this week, sir? This coming week, wala muna. Kasi wala muna. pinapa-collect ko lahat yung mga dokumento, mga testimonya para mapag-aralan kung pwede bang makapaggawa ng maski partial committee report. Opo. Pero ilang hearings pa ang Hindi po, nakikita sir, niyo back one. gagawin niyo po, Sen. Ping? Iyon ang hindi ko pa masabi dahil kung may mga bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin at meron pang mga kakulangan na dapat pa mapunuan, tatawag tayo ng pagdinig. Pero kung paulit-ulit lang at saka masa-sidetrack o kaya palis yung direksyon ng inquiry, yun nga yung i-assess namin kasi medyo lumilihis na. Ayan na. Opo. At sir, nung last hearing niyo po, lumabas na finally si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ano po ang tingin nyo sa kanyang testimonya, sir? Idinawit po niya si Senator Cheese Escudero, former Senator Bong Revilla, Nancy Binay, Yan, pakinggan ninyo si yan, Kuya ha? Commissioner Lipana, at si Yusek Trigiv Olivar ng DepEd. Pati si Zaldico. Yes. Sa tingin ng mga kasamahan ko doon, parang may kulang, parang hindi kumpleto yung kanyang binanggit. Lalo pangat may mga katanungan na dapat masagot, kulang. So i-recall natin siya dahil open naman siya tulad na napag-usapan na kung meron siya maalala pa at meron siya mahalungkat na dokumento para ma-back up yung kanyang sasabihin, magsusupplemental affidavit siya. So kung meron, pwedeng tumawag ka ng pagdinig. At saka yung kay Gutesa. Ayan na. Ayan na ha, pakinggan nyo. At saka yung kay Gutesa. Ito mga kababayan, ito na ang sinasabi ko. Akala siguro ni Marcoleta at ni Mike Defensor na mga kababayan ay maganda ang kalabasan. Akala siguro ni Marcoleta at ni Defensor na mahabol or pag-inita ng tao si Romualdez. Kasi actually ngayon mga kababayan, ang tao kasi nagmamanman lang yan. Hindi kasi ang tao basta-basta mag-conclude na si Zaldico ay pasimuno ng pagnanakaw na yan. Kasi bakit? Hindi pa nakasuhan, wala pang kaso. Hanggat si Zaldico ay hindi kinakasuhan, no? Hindi kino-convict or hindi naging pugante, wala pa tayong dapat
isisi dyan. Kasi hindi pa nalalaman hindi pa kasi lumalabas yung katotohanan. Ang problema kasi kay Marcoleta, nagbitbit ng isang witness di umano na peke nga ang notaryo, hindi nga daw pumirma itong abogado para sa notaryo na yan, ay eto na, masusupina na. Pakinggan nyo si Senator Ping Lacson. May mga ika-clarify Mm. sa kanyang testimonya nung Huwebes actually. Opo. Sir, tingin nyo meron pang mga hindi pinangalanan si Bernardo? Yun ang tingin ng karamihan sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon. Mm. At ako, I share yung kanilang observation na parang hindi may napangalanan at parang may wini-withhold pang mga information. Siguro, hindi ko rin masisi, baka naman naghahanap pa siya ng, kasi kailangan may reference If you remember, pag nahabang pinaguhugutan nung kanya sinasabi. So, pwedeng hindi niya binanggit pa kasi Senators, more congressmen pa? Congresswoman na nabanggit niya, pero Pimulya, May ads lang ha mga kababayan. Oo, parang si Alice Witness Dula. Protection Program, agad, Custody of Senate. yes, nandiyan pa rin sila. I think na may, Nang he was... Speaking of Ginoong Orly Gutesa, Senator, medyo mabibigat din po yung kanyang mga binitiwang testimonya doon sa ating pagdinig. Pero it turns out na hindi daw po pala acknowledge nung abogado kung saan ni-notarize yung kanyang mga statement. Paano yun, Ayan na. Senator? Ayan na. yes, napag-alaman ko na kasama pala sa function ng executive judge, in this case, City of Manila, kasi Ermita, Manila yung address noong ni Atty. Spera. Ayan So, na. kasama pala sa function niya yung mag-imbestiga ng violation ng mga dokumento patungkol sa yung pagnonotaryo, yung mga notarized document. Mm-mm. So, ipaubaya namin yung aspeto na yon para malaman kung totoo bang sinasabi ni Gutesa na humarap siya sa notaryo publiko at kontra naman sa sinasabi noong sinasabing nag-notarize na hindi. So ngayon mga kababayan, tanong ko lang. Dito pa nga lang kung totoo ang mga sinasabi ni Orly Gutesa na bitbit ni Marcoleta di umanong surprise witness laban kay Saldico at kay Romualdez, mga kababayan, ang tanong ko lang, bakit hindi lumalabas? Bakit nagtatago? Bakit hindi sumipot sa DOJ? Yan lang ang tanong ngayon mga kababayan. Kasi ganito yan mga kababayan. Kung sakali napadalhan ng supina, kasi malaking aligasyon yan mga kababayan. Malaking tao yung kanyang mga pinapanangalanan. Nandyan si Romualdez, nandyan si Saldico. At kung sino-sino pa, ang kanyang aligasyon na nagbibit-bit daw, nandyan pa si Eric Yap. Di ba? Ang dami niyang pinapangalanan ng mga malalaking tao na may mga posisyon sa gobyerno. So ngayon mga kababayan, unat sa poll, yung paglabas niya, or paglabas niya ng pangalan, pagbigkas niya ng pangalan, doon pa lang akusasyon na yan. Kapag hindi niya yan mapatunayan, mga kababayan, tapos hindi lalabas si Gutesa, sino ngayon ang hahanapin? Malamang sa malamang, si Marcoleta. Kasi si Marcoleta ang nagbitbit dyan. Kasi ganito yan mga kababayan Ganito, bigyan ko kayo ng example. Like po tayo mga kababayan. Ganito, bigyan ko kayo ng example. Yung mga video mo, Kent, ninakaw na sa Yuba YouTube channel na Garcia. Hindi, actually po, meron po akong Kent Garcia Talk. Akin po yun. Ngayon, mga kababayan, marami po gumagaya ng mga video ko dito. Ina-upload nila sa Facebook. Mga malalaki nga ang views. Pero nasasaktan naman yung mga DDS. Okay lang. At least nakatulong tayo na magising sila. So ngayon, mga kababayan, ganito yan. Bigyan ko kayo ng example. Si Orly Gutesa, pumunta ng Senado, nagbigkas ng pangalan ni Saldico, ni Romualdez, ni Eric Yap, at kung sino-sino pa mga panauhin. Pati nga si Michael Yang, nadamay pa. Putya, nagugulat ako bakit si Michael Yang tumatanggap ng kickback. Si Michael Yang, hindi naman yun Pilipino. At ang pagkakaalam ko kay Michael Yang, sangkot lang yan sa droga at sa Parmali. Nung panahon ng pandemic, ng 2019. Ngayon, mga kababayan, eto pa ang problema dyan. Halimbawa, si Marcoleta, nagdala ng aso sa Senado. Ngayon, bigyan ko kayo example mga kababayan. Halimbawa ngayon, kasuhan
ni Lacson or ni Saldico or ni Romualdez itong si Gutesa tapos hindi sisipot, magtatago. Ngayon, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, pumunta si Marcoleta sa Senado, may dalang aso. Yung asong dala niya, walang busal ang bunganga, may rabies. Naglalaway. Naglalaway yung aso na bitbit ni Marcoleta, maraming rabies. Example lang to Yung aso na yon umiikot ngayon sa lamesa habang nakaupo yung mga senador, mga congressman, mga mayors at mga panauhin. Kinagat. Kinagat nung asong bitbit ni Marcoleta. Naglalaway, may rabies, walang busal. Ngayon mga kababayan, sino ba ang dapat sisihin? Sino ba ang kasuhan? Sino ba ang panagutin? Yung aso na nangagat o yung nagdala ng aso? Ganun lang yan mga kababayan. Actually, mga kababayan, maraming alam. Ako, hindi man ako abogado, pero naiintindihan ko, napakasimple na gets yan Hindi po makakagat yung mga taong nakaupo doon. Hindi po mararabis yung mga nandun. At yung iba pang tao na kanyang na sugatan kung walang nagbitbit ng aso. Di ba? Alam niyo mga kababayan, hindi naman tayo mga bata na hindi makakaintindi. Kahit grade 1 nga Tignan niyo yung grade 1. Meron kang kaklasing grade 1. Grade 1 kayo. Tayong lahat, grade 1 tayo. Ngayon, sasabihin, Ma'am, si Kent nagdala ng cobra. Kinagat po si Ma'am Rosemary, kinagat si Ma'am Lily Tonini, kinagat si Bella, kinagat si Jubilin Vergara. Ngayon, tinatanong ni Ma'am ngayon si Ma'am Itchinblo, totoo ba yan? Sino bang may dala ng cobra? Si Kent po. Sinong sisihin ngayon? Di ba? Sinong sisihin ngayon? Malamang si Kent. Si Kent ang may bitbit ng cobra. Di ngayon, ibalik natin kay Marcoleta. Pagkatapos magwala ni Orly Otesa, pagkatapos magbigkas ng mga pangalan dyan kung sino-sinong sinabi niya na hinahatiran niya ng pera at siya daw ang bagman. Tapos nasira na ang pangalan ni Saldico ngayon. Nasira na ang pangalan ni Romualdez. Nasira na ang pangalan ni Eric Yap. Sino sisihin nun kung mawala si Orly Gutesa? Si Eric Yap ba? Si Saldico ba? Si Romualdez ba? Si Marcoleta ang may dala niyan Si Marcoleta ang isa sa panagutin nyo dyan. Kung mawala man si Orly Gutesa at hindi na mahagilap yung Poncio Pilato na yan, si Marcoleta ang panagutin nyo kasi si Marcoleta ang may dala niyan. At higit sa lahat mga kababayan, si Marcoleta hindi naghingi ng abiso na ipasok niya at pasalitain niya dyan sa hearing na yan sa Senado itong si Orly Gutesa. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi daw naghingi ng abiso. Walang abiso si Bulldog. Dinala lang niya yan, pinayaw-yaw niya dyan kung anong-anong mga pinagsasabi, tapos kinukots pa. Huwag kang magmadali magbasa, naiwan mo yung number 20, page 20 Kita ninyo? So halatang halata na scripted yan. Huwag magmadali. Hindi naiwan mo, balikan mo. Yung page 20. Yung page 20, ayan nagmamadali ka naman kita mo? Bakit may kopya si Marcoleta? Bakit alam na alam niya? Di ba? So ibig sabihin mga kababayan, alam na des, coaching nga. Pakinggan natin, sabi ni Ping Lacson. So, i-resolve yun ng executive judge, si Judge Carolina Sison, no? Apo. Siya yung executive judge sa Manila. Makikipag-ugnayan kami sa kanya. Titingnan namin kung makakakuha kami ng kopya sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpina. Nako, eto na. Early next week, magpapalabas ng subpina si Ping Lacson. Ito, ulitin ko Sakaling ma-resolve niya yung issue na yon. Ang dinig ko nga, early next week, magpapalabas siya ng mga subpina kay Gutesa. In fact, pinakuha niya yung address ni Gutesa kasi wala doon hindi niya makita sa affidavit. So, walang address si Gutesa. So bakit yan pinapayaw-yaw nila dyan na hindi kumpleto? Walang address. So ngayon, paano nyo kasuhan yan? Paano nyo ipasupina yan?
Sino ang hatira ng supina niyan kung walang address? Eh kaya nga, walang address dun sa notaryo. At sabi pa mismo nung abogado, hindi daw siya pumirma, hindi daw niya pirma yan. Oh, ito na. Binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpoena kay Gutesa, kay Atty. Espera, and probably pati kay Senator Marcoleta. Kasi Kita ninyo? Mag-issue ng supina doon sa abogado kay Gutesa at pati na rin kay Marcoleta. Titignan mo, Marcoleta. Katanda-tanda mo na, mapapahamak ka pa. Eh, kung hindi kasi katumanda, hindi ka naging bobo eh. Yeah, kita mo, pakinggan ninyo. Marcoleta sa affidavit. So, binigyan namin sa opisina niya yon at mag-i-issue ng subpoena kay Gutesa, kay Atty. Espera, and probably pati kay Senator Marcoleta kasi siya yung Opo. nagpresenta sa kanya bilang testigo. Ayan na, rinig ninyo. Oh, pati si Marcoleta, isusupina kasi si Marcoleta ang may bitbit dyan kay Gutesa sa Senado. At hindi pa nga humingi ng wala ngang abiso yan eh. Di ba kabastusan yung ginagawa ng matandang bulldog na yan? Oh, walang abiso. Akala niya siguro pag mamayari niya yung Senado kasi senador na siya, dinala niya, pinasalita niya, tapos peke pa yung notaryo. Kita ninyo? Oh, katulad dun sa Congress noon. Ang lakas ng loob niya na i-contempt si Attorney Insurrecto kasi sinabihan siyang malilin lang. Tapos bigla siyang binara ni Dan Fernandez. Ay, tika lang. Bakit po? Paalala ko lang po, si Congressman Marcoleta, hindi po miyembro ng committee na to. Kaya wala po siyang karapatan mag-contempt. Diba? Ang kapal mukha. Yeah? Ang kapal ng mukha, hindi ka pala kasali sa committee, hindi ka miyembro ng committee, tapos makikihirit ka doon, naka-microphone pa ang tanga. Tapos ikukontempa niya. Oh, di ba? Kita mo? Di napahiya siya ngayon. Tapos sabi pa, magsuri ka. Sabi naman ni Insurrecto, ba't ako magsusuri? Oh. Diba? Kasi pabida paepal para ka lang si Magalong eh. Kung ako sa'yo, Marcoleta, mag-resign ka na eh. Magbitiw ka na sa pwesto, gayahin mo si Bato. Oh, para kasi Magalong. Itinalaga ka lang na advisor, magugulat ka, nauuna ka pang nag-imbestiga. Pabida-bida. Kita ninyo yan? Tinalaga ka lang advisor, tapos ang ginawa mo, nag-iimbestiga ka nauna ka pa doon sa mga, sa mga panauhin ng ICI. Kita mo, advisor ka lang, tapos nauuna kang mag-imbestiga. Pabida, resign. Tanggal. Epal eh. Ang hirap sa inyo eh. Langaw lang kayo, tumungtong sa kalabaw, magugulat ka, ilang araw, naging kalabaw na din. Kita nyo yan? Diba? Iyotman, bolong si Iyotman. Oo, dapat nga mag-resign na. Butragis na yan. Padalhan yung supina yan. Pag hindi dumating, padalhan yung Granada. Nang sumabog, matanggal yung bangs. Yeah? Padalhan yung supina. Pag hindi umatin, padaghan yung Granada. Para pagbukas sa bak, sabog. Ubos. Para makulang-kulangan na yung mga epal. Yung mga binoto ng taong bayan pero nagsilbisyo sa isang pamilya lang. Saan ka? So ito po.